Sa Lunes, araw po ng kalayaan, balak ng militar na iwagayway ang watawat ng Pilipinas sa Marawi City. Ito rin ang target nilang araw para tuluyang mapulbos ang teroristang grupong Maute na lagpas 2 linggo na o magtatatlong linggo na pong naghahasik ng karahasan sa lungsod. Live mula sa Iligan City, may report si Rafi Tima. Rafi? Jessica, 3 araw ngayong lumalabas na self-imposed deadline ng militar para tuluyan ngang mapatalsik o mapalis yung teroristang grupong Maute mula sa Marawi. Kaya naman buong araw ay hanggang gabi ay naging matindi yung bakbakan. Lahat ng gamit pandigma ng militar ay nagamit na yata kanina, kabilang na yung mga improvised na sasakyan ng mga sundalo. Nang pasukin ang tropa ng Philippine Marines ang Mapandi Bridge noong June 2 kung saan nagkutang Maute Group, naging malaking tulong sa kanilang operasyon ang mga pinagpatong-patong na mga karton kagaya nito na inilagay sa mga armored vehicle. Sadyang inilagay ang mga karton para hindi ma-penetrate ng rocket-propelled grenade o RPG ang loob ng sasakyan. Pero ngayon, sa halip ng mga karton, mas matigas na mga tabla at troso na ang ginagamit. Inilagay ito ng militar dahil mas tumitindi na ang bakbakan ng militar at Maute Group. Lagpas 2 linggo mula nang pumutok ang gulo sa Marawi. Sa ikinasang opensiba ng tropa ng gobyerno kanina, maghapon na alingaw-ngaw ng bala at airstrike ang namutawi sa lungsod. Halos lahat na yata ng pandigmang gamit ng AFP, ginamit para mapulbo sa mga kalaban. Pati ground military assets umabante palapit sa pinaniniwalaang kuta ng mga terorista. Nagsabay-sabay rin ang engkwentro sa iba't ibang parte ng lungsod. Halos lahat nga ng mga eroplano ng Air Force nagkasa ng kaliwat kanang airstrike. Kasabay ng maigting na aerial bombardment na matandi ng P-3 Orion Maritime Surveillance Plane ng Amerika. Mahigit 1 oras din itong nagpaikot-ikot sa Marawi. Bukod sa mga military vehicle, panay rin ang pabalik-balik ng mga ambulansya ng militar sa war zone. Pero tila hindi lang sa war zone ang aksyon dahil kahit sa mga lugar na kontrolado ng militar, todo alerto ang mga sundalo. Nagpapaulan daw kasi ng bala ang mga kalaban, partikular na ang mga Maute sniper. Habang tumitindi ang bakbakan, isang sibilyan na nasa war zone ang nakipag-ugnayan sa amin. Nakatira raw siya sa lugar kung saan bumabagsak ang mga bomba kasama ang ilang bata at matatanda. Ayon sa mga sundalong malapit sa lugar, alam nila kung nasaan ang mga sibilyang ito. Pero hindi raw sila makalapit dahil doon din nakapwesto ang mga sniper at 50 caliber machine gun ng teroristang grupo. Sa kabila ng mainit na bakbakan, naniniwala ang AFP na malapit nang matapos ang bakbakan. Commemorate po yung ating araw ng kalayaan sa buong Marawi. Ang napakinggan ko, nakuha kong guidance na ibanggit ng ating Chief of Staff kahapon. That will be the liberation of Marawi if we are able to successfully accomplish our mission by that day. Then that would be the liberation of Marawi in effect. Sa tansya ng militar, nasa 3 barangay na lang ang hawak ng teroristang grupo. Naniniwala rin silang nasa Marawi pa rin ang emir ng ISIS sa Southeast Asia na si Isnilon Hapilon at ang Maute Brothers. Oras naman na matapos ang bakbakan, hindi raw basta-basta iiwan ng militar ang Marawi City dahil isa sa ilalim pa ito sa rebuilding. Kanina naman, Jessica, ay nag-text blast ang AFP sa Marawi para sa mga sibilyang naiipit sa bakbakan sakaling maglakas loob silang lumabas at lumapit sa pwesto ng mga sundalo. Magdala daw sila ng puting tela bilang palatandaan na friendly forces sila ika nga at hindi mga kalaban. Jessica? At saka importante din banggitin, Rafi, na unahin daw sana yung mga babae at yung mga bata, no, bago lumabas yung mga lalaki. Yes, Jessica, dahil posibleng nga kapag lalaki yung nauna ay mapagdudahan pa silang mga fighters. So dapat mauna yung mga kababaihan at yung mga kalalakihan naman, importante rin daw na walang mga extra na dala sa katawan, ika nga, at kung pwede nga daw, nabanggit ng ating mga nakausap na sundalo, nakahubad yung pang-itaas nila para makita na hindi sila armado, Jessica. Rafi, given how fluid the situation is, no, the past several days parang humuhupa na eh. Biglang today,
tumindi ulit yung bakbakan? Given how fluid the situation is, anong sa palagay mo dun sa sinabi ng militar that they want to finish this by Monday o 3 days from now, no? Independence Day. Kasi ang ganda nga naman sana na okasyon na sabihin nilang na-liberate na nila ang syudad mula sa mga terorista sa araw ng ating kalayaan mismo. Jessica, nito mga nakarang araw kung saan naging tahimik yung sitwasyon doon ay sinasabing talagang tinitiyak lamang ng militar kung nasaan yung Maute Group, nasaan yung ang kanilang mga bihag at nasaan yung mga sibilyan na naiipit sa bakbakan. So yun yung gusto nilang ma-determine bago sila umabante sa kanilang ground assault. At I would assume na kanina or kagabi ay na-determine nila yan kung kaya't kanina talagang tuloy-tuloy yung bakbakan na mula umaga or madaling araw pa lamang daw, umaga hanggang hapon at hanggang ngayong gabi bago tayo umalis dun sa Marawi ay naging tuloy-tuloy yung bakbakan. Very important to note in Jessica na yung P3 Orion na maritime surveillance plane na dumating doon ay matagal na umikot doon at alam naman ng capability ng eroplanong ito, marami itong electronic capability, meron din itong mga powerful na radars at pwede pang magkaroon ng mga matataas na telescopic equipments na pwedeng makita yung kaloob-looban nitong sentro ng Marawi. So talagang intelligence gathering yung kanilang ginawa dahil gusto nilang matiyak na walang madami na sibilyan dito sa kanilang ground assault, Jessica. So conservative projection kaya yung in 3 days time or is that a very optimistic na senaryo na gusto ng militar na mangyari? Hindi tayo tiyak kung optimistic yan pero may nakausap tayong isang commander doon sa ground, Jessica, at binanggit niya na in 24 hours ay kaya niyang kunin yung lugar na inassign sa kanya pero talagang maraming casualty, sabi niya, dahil talagang matindi nga daw yung posisyon ng Maute Group, matitindi yung kanilang mga snipers at talagang nag-dig in itong teroristang grupo. Pero kung sa puwersa lamang daw ay kayang-kaya ng militar pero talagang may mga casualties yung militar at kung meron mga civilian doon ayun ang magiging danger talaga, Jessica. Meron madadamay, may mga collateral damage na may kalakihan. So yun yung nagiging pag-iingat nila these past few days kung kaya't measured yung ginagawa nilang airstrikes, yung kanilang ground attack ay talagang dahan-dahan lamang pero kanina ay nakita nga natin na talagang halos nag-all out na sila at sinasabi nga ng mga tropa dun sa ground ay kahit hanggang gabi at bukas na madaling araw ay tiyak daw na tuloy-tuloy yung kanilang operasyon, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi, Rafi Tima.